Ginawanan po natin ng ating receiver ng mga set screw. So bali 6 po ito, 3 dito, 3 sa kabila. Atin hanapin kung meron tayong gagandang groupings or try natin hanapin yung lihis mga idol or your cant, yung lumihis na patama. Pabebe yung mga set screw. Ayan. So balik ko lang ito sa number 3. So, shoutout po sa inyong lahat at kay Sir Juan Lazy and kay Sir Oscar Noble. So ayun mga idol, magandang umaga sa inyong lahat mga idol. So, panibagong araw, panibagong video. So, ngayon mga idol, ginawanan po natin ng ating receiver ng mga set screw. So, bali 6 po ito, 3 dito, 3 sa kabila. Para hindi na po natin kailangan alisin yung ating scope once na mag-i-index tayo. So, ulitin natin ito ngayon mga idol. Meron akong 38 yards dito, pero iikot ko lang and hopefully maghahanap muna ako ng velocity kasi iset ko to sa hunting. So 920 feet per second siguro okay na yun. Then try natin hanapin kung meron tayong gagandang groupings or try natin hanapin yung lihis mga idol or your cant, yung lumihis na patama. Tapos, i-zero natin yung ating scope doon. Then, puputok tayo doon sa ating 88 yards mga idol. Meron na akong linagay doon na string na may nakakabit na mismo soft drinks na may tubig. So, straight yon. So, ipapantay natin doon yung ating reticle. Then, hopefully, magkaroon tayo ng drift or wala. So, makikita natin yan doon mga idol. Pero kung mga 3M rods mga idol yung patama natin dito sa right, sa ganung distance, medyo hindi pa ako kumbinsido. 3M rods or 2M rods mga idol, hindi pa ata, parang drift pa lang yun siguro o drift lang ng projectile. Pero kung magkaroon tayo ng mga 0.5, sabihin na natin mga mga pumasok ng mga 2 inches mga ganyan. Pag pumasok ng mga 2 inches mga idol, ibig sabihin meron nga tayong drift. So hopefully dito sa video mga idol makita natin yun and hopefully maganda yung setup. So babaguhin ko yung setup ko. Ang bahala ko sana ikakabit ko na itong mga idol nating suppressor. Ito yung suppressor natin kasi ito yung i-tune ko. So hopefully dito makita na natin yung patama niya para hindi na ako uulit. Ayan. So ikakabit ko na itong mga idol. Ito yung naplano na natin na suppressor sa Bulan Air Gun. Yung fan shoot. Ayan. Ayan. So ikakabit ko na ito dito para hindi na po ako uulit at magsisiro na din ako ng unit at baka mamaya mga idol pumutok ako dun sa kabila lang. Actually dito mayroong mga spotted na ako naririnig pero kaya lalagyan ko na rin ng suppressor para hindi tayo maingay mga idol. So meron sa ating nagme-message na nagtatanong kung bibili daw bibili siya ng unit si Sir Bobby or bubuo. Kung bibili siya ng buo na or bubuo siya. Para sa akin mas maganda yung yung assembly, yung mag-assemble ka. So maghahanap ka lang ng isang magandang receiver na gusto mo, then yung barrel, yung lahat, yung scope bibilhin mo, yung tank kasi minsan kasi bibili ka na isang unit tapos papalit-palitan mo lang din naman yung mga parts. So mahihirapan tayo doon, mas mapapalaki yung gastos natin. So hanapin ko lang yung 920 and i-zero natin. Yung gagamitin natin dito mga idol is PLWB BM1. Ayan. So ito mga idol na-sort ko ito mga idol kaya mayroon naka-plastic. Ito mga idol QL pellets yan. So ito na-sort ko na to, nahiwalay ko na po yung PLW na dalawa. Nagkaroon siya ng dalawang timbang dito sa set pero meron tong meron tong 18.7 na ubus ko na. So ito 18.6 and 18.8 yung nakuha natin sa timbangan natin mga idol. Ito yung nating suppressor. So hindi ko siya gagamitin dito gawa ng pag hunting tayo itong gusto ko na mahaba kasi pulido po tulog nito. So maririnig yan mga idol kaysa dun sa isang pinutok ko na walang suppressor. Makakompare niyo yung sound mga idol.
gagawin ko, isa-silent ko muna ito mga idol para hindi tayo ma-istorbo sa gagawin natin. Ayan. Okay, recording. So hopefully makuha sa camera ng maganda. Hopefully hindi dito kalaban yung araw kasi against the light ako. So eto mga idol, first shot ito sa 2 days na pagkabuo natin ito, lininis natin lahat. So kasi nagkaroon din tayo ng maraming moist sa unit. So first shot ito. So makikita na, gusto ko makita yung velocity natin onwards, kung anong pinagkaiba. So okay, 960 yun. Pero hindi ko nakita yung aking patama. Pero narinig ko pumasok sa karton. So palagay ko ito. Try ulit natin. Isa pa. Kasi parang wala naman yung kanina. Ano ko, hindi ko lang sure. So hindi ko talaga nakita. Ayun. So shooting right tayo ng napakalaki. You know, 6M rad dito mga idol. So hopefully kaya. Okay, kaya. So baba ulitin natin. Kung 6M rad tapos dito tayo naka-aim. So okay lang, siguro mababa tayo ng contact. Let's try. So maririnig yung mga doon, napakaganda ng tunog ng ang tawag nito, silencer. Hindi na record ng Chrono. So third shot natin yun. Hindi na ritasan ng Chrono. Ng aninag ng araw mga idol. Dapat kasi makita ko sa Chrono kasi ibababa ko to ng dapat 920 lang. Sobrang bilis niya. 953. Yan. Lagay lang natin sa mga 920, then dun tayo mag-set. Import pa din. Okay. So medyo handa yun ah. Nag-one hole. Lumit. Isa pa. Baba pa. Maksaya ito. Baka hindi tayo mag-enjoy. So 920 lang tayo mga sir. Tapos bahala na yung barrel na gagalawin natin. Then 34. Pwede na ito.
Bagsak lang ka ng mga 9.25, 23, 20. Okay. So 9.10 to 9.25 yung goods na sa atin. So okay, game mga sir. So ngayon lalagyan ko to ng tape dito, bagong tape. First marking natin 1, lagyan ko ng 1. So try natin, then kung ano man patama nito mga idol is iikot pa rin natin yan. So dito tayo sisimula. So try natin first shot. Okay, 9.25. Okay, 9.28. Okay, 9.23. Okay, so iikot natin to. So kung nakita natin mga sir, yung point of impact natin is down. Yung pinaka low natin is 1 emra down, then around 0.25 right. So right yan mga idol, sa nakikita nyo left, so right po yan para sa mata ko. So ilisin lang natin itong mga set screw. Maganda ito, ano lang kaunti lang yung kagat eh. Tapos ikot natin ng half. So dito na tayo, dos mga idol. Ikot natin ito. Ito kahit hindi mo higpitan ng grabe, kakapit siya. Tinesting ko sa bahay ito. So parang ano lang, kagat lang talaga. Okay na, hindi tulad nung dito sa taas natin. Kailangan mo higpitan ng grabe, kung hindi mga idol, ang nangyayari, umaabante po yung ating barrel. So ito sinubukan ko sa bahay ito, na hindi ko tawag nito, hindi ko higpitan ng grabe yung iba. So okay, dito tayo. So ito mga idol, number 2. Okay, so ayun, yung number 2 natin mga idol, tumama sa 2 emerald left. Aray ko, may mga kumakagat sa akin mga idol na sasakit. So time check mga idol, alas 6. Yun o, sa 2 emerald left. Actually pwede na ito, pero try pa rin natin iikot. Maganda oh. So maganda yung number 2 natin. Hanap tayo pa, isa pa. May mga kumakagat talaga sa akin mga idol. Tawag sa amin yan dito mga idol, nok-nok. Ang pinakamasama dito sa amin pag merong ganyan tapos naghahunting ka ng pato. Yan. So move ulit natin ito, lagay natin dito sa side. Ayan, tapos trace.
So, andyan na yung mga spotted. Ganun ulit yung pag-ikit natin. Mag-alcohol lang ako mga sir. Okay, number 3 settings. Dito ulit tayo mag-game. Hopefully hindi lumabo kasi parang may fog yung aking scope. Okay. Hindi ko po nakita yung tama. Hindi ko nakikita yung tama mga sir. Siyempre sa baba, parang mataas eh, kasi wala lang sa baba. Ay, nandito. So, nag-move na siya ng 4 emeralds sa left. Ay, oo. Pero mga idol, papunta dito yung galaw ng ikot natin ah. Sige. Pero yung number 2, so far maganda. Try natin ito. Maganda din ito. Number 3. Ay ba, ito nang kukunin natin mga idol. Hindi na natin gagalawin ito. Tatalagyan ko ito ng marking. Ano? So lalagyan ko to ng marking isa pa. Bumababa ito, so isa pang ikot. Isa na lang kasi gumagalaw pa doon, baka bumalik tayo dun sa 6 emerald. Habang iniikot natin, so wala po tayo dito sa scope. Nakikita nyo, wala tayo sa barrel, wala tayo ng up and down. So, meron tayo left and right. So, number 3 ito. So, gagalawin ko ito ulit dito sa gitna. Ayan, tapos ito lalagyan natin ng number 4. Ayan. Ayan. Tapos, ulit natin, same procedure. Ito mga idol, hand tight lang yung mga lock natin dito sa set screw. Hindi po natin ito linalock ng hand tight lang. Yung pag nagtigas lang siya, okay na. Kasi 6 naman yung ating grab screws kaya. So, okay. Pang-4 na settings. So, parang bumabalik tayo dun sa, tingnan natin kung saan ito kasi gumagalaw tayo ng. So, ano ko muna yung ating scope. Ay. Hopefully na ito. Ayusin lang muna natin ito at meron tayong fog.
nakikita yan. Nakakalaw dyan. Itong goma mga idol, instead of gawa tayo ng electrical tape, kasi dati electrical tape tayo eh. So ito na yung kinakabit ko. Na goma ito mga idol ng ano ang tawag dito? Yung racer ng mountain bike. Ayun. So number 4. Dito ulit tayo, tingnan natin kung asa na to kasi gumalaw yung number 2 sa number 4. Okay. So mababa ito. Mababa yung tama niya sa number 4. Sa baba ng 4M rod. Ano? Mababa siya pero maganda. So, isa pa. Same sila ng groupings ng number 3. You know, ito mga idol. So same grouping sila. Ito yung number 3, ito yung number 2, ito yung 1 natin. So kung nakita nyo, dito tayo nag-aim, yung 1 natin ganyan yung patama. Then dito tayo nag-aim, yung 2 natin nandyan yung patama. So yung 3 natin, dito tayo nag-aim, nandyan yung patama sa number 4. So yung ating number 4 is dito tumatama, which is dito tayo nag-aim. So ayan, ayusin ko lang ulit at meron na namang fog. Then kukunin ko yung number 3 kasi medyo mataas siya, tapos pumasok na siya dito sa ang tawag nito. Mataas yung point of impact niya, then pumasok na siya dito sa bumalik na siya kasi kanina kumurong tayo ng 6M rod. So bumalik na siya dito at least 3. So yun ang kukunin ko para makita natin kung so kung napapansin nyo, hindi ano na yun, lihis na yun, galing sa 0. So is-0 ko lang ulit siya doon, tapos putok natin doon sa 18. Then we're good. Ayan, kita nyo naman patama mga idol ng number 3. So pumasok. Very pabede yung mga sets nyo. Ayan. So balik ko lang ito sa number 3. Ganun ulit yung pag-ikbit natin. Ang problema sa mga idol, pag ganitong madaling araw pa or nagbababa pa lang yung moist ng lugar, yung scope natin madali po mag-fog. Kahit yung Discovery Optic daling mag-fog. Sa ganito, konting hinga lang, talagang maglalabo siya. So kaya minsan paiba-iba yung ano na natin, focus or assembly or ano, kasi ganito nga. Maya lilinisan natin. Pero pag maganda naman yung panahon at mainit, wala to mga idol. Tapos magtanong din sa atin, bakit daw ang labo ng ating kuha mga sir? So iba po yung parallax sa mata ko kaysa sa kuha ng camera. Sinubukan ko yan habulin sa lens, pero hindi ko po siya mahabol. Ayan.
putok ulit ako. Number 3. Try ulit natin kung doon ulit tayo papasa. So dito ulit tayo mag-aim. Yun. So nandun ulit tayo sa 4. Yan. Then check. Dito na tayo mag-check sa mga magulo na. Okay. Bababa pa tayo ng 5. Tayo ng isa. Okay, taas. Sumobra tayo. Natin na din yung groupings natin dito para alam natin yung expectations sa malayo. Kalabo na naman yung camera. Nakaka-bad trip. So, meron pa akong isang suggestion. Yung MRAD tsaka MOA. Minsan yung MRAD mga idol, mahirap habulin siya sa ganitong 0. Kasi tandaan nyo, yung 1 click ng MRAD is 1 cm sa 100 yards. So, samantalang yung MOA mga idol is yung 1 MOA is 1 inch lang sa 100 yards. So, kung 4 yun divided by 4 yung 1 inch. Verify lang natin yung groupings natin para alam natin kung paano tayo lilipad doon sa malayo. Labo na naman. So, mababay tayo sa click. Okay na yan. Mga idol, din malabo ulit. Linisan natin. Malayo, long range yun. Kaya kailangan natin maganda yung kuha. So may mga idea dyan mga idol na pwedeng ilagay dito sa salamin para hindi po siya mag-fog tulad ng mga dinalagay sa kotse mga idol. So paki-comment naman sa baba mga idol yung pwede natin gawin dito. At hindi na ako nahihirapan. Alisin ko lang yung ating pakatamaan. So diyan ako nahihirapan mga idol sa fog. So hindi ko alam kung paano ko ito isi-seal kasi bala kong punuan to ng tawag nito stick glue. Stick glue mga sir. At kasi pag ganito na nagbibideo tayo na lalo na pag madalas tayo mag-hunt ng madaling araw mga idol is ang tawag nito, kailangan talaga natin ng malinaw na kuha. Ayan. Ayan. So, recording. Sa 88 yards, try natin kung may can tayo or ilihis po yung ating patama. Meron po tayong nilagay doon na ribbon. Then meron din po akong with wind. Yun sa taas sa dulo. Yan para makita natin kung meron tayong wind drip doon or meron tayong scope. Ay yung aking question. Yung table ko siguro. So, pantay natin. Ayan. So, pantay na.
So try natin to mga idol. Ilang shots? Bago na naman lumabo. Okay, first shot. Okay, tumama tayo sa string. Tumama tayo dun sa string mga idol, pero luminis yung pellet after pag-impact sa string kasi gumalaw yung string. Isa pa. Tumatama tayo sa string. Yun, wala lang, nahihirapan lang. Pero meron tayong 2 shots na tumama sa string, so ibig sabihin yung vertical or drop natin is pantay na. You know? So, confirm. Wala po tayong drift na nangyari. So, hindi ko naman pwedeng sabihin na galawin ko pa ulit ito kasi pag ginalaw ko to, sure, mag-drift na naman tayo niyan. Mag-0 ako mga idol. So, nag-0 tayo ng 38 yards, natok natin ng 88 yards mga idol, wala po tayong drift. So, meron tayo dong drop na 2 MOA. You know? So, subukan natin itong ulo ng ating Sprite kung papasok natin sa 2 MOA. Ay, 2M rod. Sorry. 1 hit. So, 88 yards. NB barrel mga idol. Okay. Okay. So, using PLW BM1. Again, sinasabi ko lahat ng PLW po kaya tumama. Sa akin, lahat ng nandito variation kaya tumama mga idol. Depende po yan sa tune and velocity nyo. So ngayon nakita nyo kinuha ko lang 920 kasi alam ko 920 dito sa klaseng PLW na variation, then good to go. Wala nang hassle mga idol. Kakip ng Sprite at 88 yards. Parang ulo lang yan ng bato-bato mga idol, or spotted. Tamaan ko yung string. So, ulitin ko mga idol yung gagawin ko. Ating groupings is pumapasok pa rin sa 0.5 MRAD. So, medyo malaki pa pero konting tune siguro. Lilit pa yan kasi kung nakita nyo dito mga idol sa 38 yards is hindi naman po siya one holer. So hindi po siya nakatune, nakaset pa. Pero good groupings na din yan mga idol para sa lahat. So shoutout po sa inyong lahat at kay Sir Juan Lazy and kay Sir Oscar Noble. So siguro hindi ko na kailangan iputok ito ng in the middle or sa gitna-gitna pa. Kasi nakita naman natin na hanggang 88 yards dead center pa rin siya sa ating reticle. So ayun mga idol, maraming salamat sa inyong panonood and thank you. Ayan, second batch ng ating index. At nasubukan natin, kung nakikita nyo mga idol, yung ating patama is pumupunta lang po dito sa unang putok natin, yung number 1 natin is nandito po sa right side, 6 MRAD. Then pag 0 natin doon mga idol, o paglapit natin, pumutok tayo, yung number 1 natin nandito po sa 5 MRAD sa right. So hindi natin ginalaw yung ating unit, hindi na natin siya 0. So yung masunod na putok natin mga idol, pumasok na po dito sa yung second natin is 2 MRAD sa left.
So yung third natin na putok mga idol, 3 emerald sa right, sa left pa din. Yung pang-apat natin is down siguro ng, subukan kong sukatin para mas maano natin, mas malinaw natin So down siya ng 2.5 emerald plus left siya ng 4 emerald. So kapantay lang siya ng number 3 pero bumaba po siya ng 2.5 emerald. So yun. So meron tayong lowest na 2.5 emerald, meron tayong highest ng yung highest shot natin is nasa 0.5 emerald mga idol, yung number 2. Yung number 2 natin mataas siya ng nasa, kung i-compare ko dito ng 0 mga idol, 1 emerald. So mataas siya ng 1 emerald mga idol kung i-compare natin dun sa first shot natin na medyo low. So kung i-compare natin doon, mataas siya ng 1 emerald, then left siya ng 2 emerald. So ayun mga idol, tandaan nyo, meron pong pinagkakaiba. And nakita nyo din mga idol, yung grouping siya nagbabago dito. Then nakita din natin na wala po tayong nangyaring drift. So hindi ko alam kung sa barrel lang ito or na-tempo lang natin yan mga idol. Mas maganda sana kung iikutin ko tapos i-zero ko na naman ulit. Kaso maghahunting tayo mga idol at pupunta ako doon sa bukid sa kabila. So sa patama na to ang dalawa, kumpante na ako dyan kahit hindi na ako mag-tune mga idol, hindi na ako mag-aksaya ng pellet. So siguro taasan ko lang ulit. Kung nakita nyo yung 940 feet per second ko, maganda na dong tama niya doon. So siguro yun na lang kunin ko din, hunt ako saglit. So hopefully makakuha tayo and hopefully may magawa tayo mga idol. So maraming salamat sa inyong panonood. Kung meron kayong mga request mga idol na video na pwede natin gawin mga idol, feel free po na mag-comment sa baba mga idol para masubukan natin yan mga idol. Ayun, sa mga nagtatanong sa atin, meron pa rin po kaming ginagawang ganito. So actually nakapila yung receiver mga idol with multi-reloader. Yung multi-reloader po pwede natin tanggalin yon just in case ayaw nyo. Pwede nyo kayo mag single load. So pwede nyo ilagay kung gusto nyo mag multi-reloader, lalo na kung trip nyo mag-hunting. So kung trip nyo naman mag-blinking lang ng single load, pwede nyo salisin mga idol. So removable po siya. Then adjustable trigger with handle grip na. So yung one set na po yung binibenta namin is receiver and trigger assembly. Ayan. So tas ang lalagyan ng inyong bat or yung buffer tube. So yung lalagyan ng buffer tube, meron na niyang kasama mga idol. Then kung ano ang gusto mong regulator, mas maganda para ma-fit na din siya pag ipinasok natin. So kung ano ang regulator na gusto mo, mas maganda para i-fit na po yung thread at hindi na tayo magbabago. Then meron pa akong gagawing experiment regarding sa regulator at titingnan natin kung kaya natin malihis yung sukat niya na ginagawa. Alam ko may nakita akong video nan, binabawasan yung kanyang aluminum. So try natin yon. And stay tuned mga idol, may parating tayong sponsored na regulator. Ayan mga idol, knockdown regulator mga idol, sponsor sa atin second version or version 2. Tingnan natin yan mga idol kung maganda ang performance and hopefully supportahan nyo yun mga idol. Tingnan din natin yung kanyang recovery, speed recovery. Then try natin kung meron siyang leak or creep. Try natin yon, tingnan natin yon mga idol. And hopefully maganda po yung kalabasan ng ating video. At maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang. Take care. God bless. Peace out.